umaga po sa ating lahat. Yan, pakingitian nga po ninyo yung inyong mga katabi para makarelease ng mga suliranin sa buhay. Batiin po natin. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Sige nga po, palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord God, magandang umaga sa iyo. Aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami nga po ay sumasamo sa iyo sa umagang ito, nagpapakumbaba. Humihingi po kaming kapatawaran sa aming mga pagkakasalang nagawa, naisip, na salita. Sa umagang ito nais namin, O Diyos, na kami iyong pakabanalin. Tulungan mo po kami ang aming pagsambang gagawin. Nawa mapapurihan ka, malugod ka sa lahat ng aming gagawin. O Diyos, naririto ang aming mga buhay bilang isang alay na buhay sa iyo, Panginoon. Bilang isang buhay na handog sa iyo sa umagang ito. Nais naming magsamba, magpuri. Bakit kami nagkatipon sa lugar na ito, Panginoon? Dahil ang layunin ng bawat isa ay maparangalan ka. Nawa, O Diyos, tunghayan mo kami ng iyong banal na spirito ay patuloy na sumaamin sa umagang ito. Salamat aming Ama. Gabayan mo po kami sa aming pagsambang gagawin mula sa umpisa hanggang sa matapos, O Diyos, ikaw lamang ang aming dadakilain. Maging ang mensahera na gagamitin mo, O Diyos. Patuloy na sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala namin ang kanyang buhay. Nawa, kung ano ang nais mong ipakita sa amin, ipabatid sa araw na ito, ay patuloy naming maipamuhay nang kami makasunod sa iyong mga utos. Salamat aming Ama. Pupurihin ka namin, luluwalatin. Jesus. Yan, praise God. Sabi nga po sa Psalms 91, verse 1 to 4, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, muog ka at kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot, hindi ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalinga niya ay palagi ngang nakatitiyak. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Oh, hallelujah! Sambahin ka, Panginoon! Pararangalan ka namin sa umagang ito! Oh, hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay! Purihin ang Diyos na dakila at tapat na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Glory to you alone, O Lord. You deserve our praise. Yes, patuloy nating palakpakan ng Diyos. Dakilaan mo, sama-sama
kadakilaan mo. Sama-sama hinahayag. Sama-sama hinahayag. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na gumapaw, pag-ibig mo nadarama. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na gumapaw, pag-ibig mo nadarama. Hallelujah! Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala nang ang iba. Oh yes, oh Lord. Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala nang ang iba. Oh Jesus, Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala nang ang iba. Jesus, Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala nang ang iba. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na gumapaw, pag-ibig ko nadarama. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na gumapaw, pag-ibig ko nadarama. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na gumapaw, pag-ibig ko nadarama. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na gumapaw, pag-ibig ko nadarama. Yes, Lord. Purihin mo, Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko, gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak, tatamuhin nila'y aking kaligtasan. Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Tunay ng mga salita mo, Panginoon, ay pinanghahawakan namin na kapag kami ay naging tapat sa iyo, higit na tapat ka sa aming buhay. Kaya marapat, O Diyos, na bigyan ka naming parangal, bigyan ka naming papuri sa umagang ito. Nais namin, O Lord God, ang buhay namin na ibigay namin sa iyo ng buong buo. Alisin mo yung mga suliranin namin, yung mga problema namin, kahit panandalian lamang, upang ikaw, O Diyos, ay aming maparangalan sa sandaling ito. Kaya tanggapin mo kami, aming Ama. Patuloy kaming sasamba. Patuloy kaming aawit sa iyo. Dahil ang kabutihan mo ay gayon na lamang. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord.
Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Yes, God. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa
walang katulad. Tunay na ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa aking nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Kabilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Dakila ka, O Diyos, tapat ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Yes, O God, Do'y matunaw kang maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ang tunay. Magmula pa sa ugat at napakabuti mo, Panginoon. Ang katapatan mo ay palagi naming naranasan. Salamat, Diyos! Salamat, Panginoon! Yes, O God! Hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo, matibay na sandigan. Sa bawat hati, tagumpay man ay naroon. Daluyo ng pag-asa kung kailangan pinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. O Diyos, O Diyos. Hallelujah! Pagkakataon pong ito ay sama-sama po tayong dumulog sa hapag ng Panginoon. The Bible says in 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me.'" And in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Yes, God, tunay po na muli naming inaalala, Panginoon, your great sacrifice for us, O God.
Maraming salamat sa walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon, na pinakita mo sa krus ng Kalbaryo para sa amin, for dying for our sins, Panginoon. And now we get to enjoy eternal life, Panginoon. We get to enjoy the benefits of our relationship with you, O God. Maraming salamat po, Panginoon. We can never thank you enough, O God. That's why we'll spend the rest of our lives serving you and thanking you for all you've done, Panginoon, sa aming mga buhay. And today, God, as we hear your word, Panginoon, dalangin namin, O God, that hayaan mong ma-accomplish nito the purpose of why you send it, Panginoon, and may it not return to you, Panginoon, void or empty, O God. Maraming salamat, Panginoon. May your word strengthen us, Panginoon. May your word give us life today, Panginoon. Take over, God, at mangyari, Panginoon, what you want for today, Panginoon. Maraming salamat. We will leave something good going to happen today, Panginoon, in our midst. This we pray in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Yan, muli po, isang mapagpalang umaga sa atin pong lahat. Yan. We are really glad that you've joined us today. Hello po. And kamusta po? Ayan, 11:30 na, malapit na mag-lunch. Nakapag-ready na po ba ng mga ila-lunch? Yan. Speaking of food, alam niyo po, yan isa struggle ng mga nanay, ang mag-isip kung ano ang laging kakainin, ano ang iuulam, di ba? Yung ating mga struggles bilang mga magulang, yung pagdidisiplina, paglilinis ng bahay, pagbabudget ng ating mga allowances or salary, parte na yan pero yung araw-araw na pag-iisip ng ulam, ng uulamin, parang medyo struggle talaga, Struggle is real. And speaking of food, naalala ko, yung aking mga anak, isa ito sa mga gusto nilang panoorin nung sila ay medyo bata pa, yan. So kung alam niyo to, Cloudy with a Chance of Meatballs, yan. Ito ay storya tungkol sa isang young scientist, na naka-invento siya ng isang machine which turns water into food, And sa isang araw, nagkaroon ng aksidente, lumipad yung kanyang invention dun sa ulap. And alam naman natin, that clouds are made with, water particles, Kaya anong nangyari, yan, umulan ng pagkain, 'di ba? At ang maganda dito, napo-program nila, gusto niyo ng ice cream, okay, po-program ng ice cream. Okay, uulan ng ice cream. Gusto niyo ng spaghetti, 'di ba? Parang maganda rin, may ganito din tayo, Para hindi na mag-isip ng ulam yung mga, yung nga ka na lang juice, gano'n. Di ba? Yung, alam niyo, yung kukuha ka na lang, di ba, burger, di ba, yung mga ganyan. O, para, yung asawa ko nandito, gulay dapat yan. Chop suey, gano'n, pakbet. Yan, bawal mga burger. Yan. So, di ba? So, yun yung di ba, nakakatuwa yung gano'n. Alam nyo, this is a fictional story, Pero, nangyari din ito, sa tunay na buhay, at nakalagay po yan sa Biblia, At yun yung storya na ating pagbubulayan po sa umagang ito. And if you're going to our passage this morning, konting background lang sa story, Doon na natin sisimulan when the Israelites ay nakalabas na sila sa Egypt, papunta na sila sa Promised Land. So yung Red Sea, alam natin yung miraculous na pangyayari sa Red Sea, nahati yung Red Sea, they were able to cross it. Tapos yung mga chariots, mga sundalo ng paraon, na lunod sila, nung bumaba na yung tubig. And so, in chapter 15, nagpatuloy silang maglakbay, singing praises to God dahil sa mahimalang pangyayaring ito. And, ayan, so naka-exit na sila. And dito naman, ito na naman,
Hindi na siya tumatama. Ayan. So, nung nandito sila sa Mara, yan. Kung alam niyo yung Mara, no? Yan yung bitter waters of Mara, di ba? So, ilang days na silang naglalakbay, di ba? Nauuhaw sila, no? Pero, kaya nila pinangalanan na Mara kasi bitter yung water. But di nila alam, on a few steps lang ahead, ay ang Elim naman, yan, the springs of Elim. Kung bunabasa niyo po yung Biblia, ano, ma-familiarize kayo sa pagkakasunod-sunod. So, konting usog lang ng konti, yung springs of Elim na, no, where there are 12 springs and 70 palm trees. So, kung titignan natin, no, oasis siya sa gitna ng disyerto. Napakalaking pagpapala para sa mga Israelites. But no matter how good, no matter kung gaano kaganda man yung nararanasan nila sa Elim, they had to continue. Diba? Kailangan magpatuloy sila kasi hindi naman yun yung pinramis ng Panginoon sa kanila, diba? Kailangan makapunta sila sa Kanaan, sa lupang ipinangako ng Panginoon. So, they went on ahead. At ang kwento po natin ay nasa gitna na sila ng Elim and Mount Sinai, kung saan ibinigay ng Diyos yung 2 tablets of stones, ng law. So, sa gitna ng Elim and Mount Sinai ay ang wilderness of sin. No? So yung itong wilderness of sin, wala po itong kinalaman sa sin talaga or kasalanan. Sabi ng mga scholars, yan ay ang translation niya is Valley of Zin. Yan. Kaya siguro nakapag-come up sila with that name. So, ang date is the 15th day of the second month. So 2 months after nilang makalaya mula sa pagkakaalipin sa kamay ng mga taga-Ehipto. But take note in verse 2 ng chapter 16, Exodus, "But the whole congregation of the sons of Israel grumbled against Moses and Aaron in the wilderness." Yan. So napakabilis ng transition, just 2 months after po nilang ma-redeem, now they are grumbling. Yung mga same na tao na umaawit ng praise songs paglabas sa Red Sea, ay same people who are murmuring, grumbling, and complaining. And in verse 3, sabi po dito, "The sons of Israel said to them, 'If only we had died by the Lord's hand in the land of Egypt, when we sat by the pots of meat, and when we ate bread until we were full. For you have brought us out into this wilderness to kill this entire assembly with hunger.'" So, ang nakita po nila, yung kanilang current situation. Yun yung kanilang nakita. They easily forgot kung papaano silang ni-redeem at ni-rescue ng Panginoon mula sa kamay ng mga Egyptians, from the plague, yung 10 plagues, yung Passover, kung papaanong bumukas ang Red Sea para sa kanila, di ba? Ang nakita nila, gutom kasi sila, no? Yun yung inirereklamo nila because they were hungry. Sabi nga, "You can deliver a man out of Egypt, but you cannot take Egypt out of a man." So meron pa rin silang slave mentality, di ba? 2 months after nilang makalabas, meron pa rin silang slave mentality. Di bali nang sila ay inaalipin, basta nakakakain sila. Di bali nang inaalipin yung mga anak nila at kaapu-apuhan doon. Basta ang mahalaga, meron silang pots of meat. Diba? Di bali nang yung lupa na kanilang pinagtatrabahuhan, hindi nila lupa yon, at lahat ng mga harvest doon, lahat ng mga nakukuha nila doon, ibibigay din nila sa mga amo nila. It doesn't matter, basta nakakakain sila at nakakasurvive. So that's slave mentality. They were not able to see what is beyond their current situation. Ang nakita lang nila, gutom na kami. Diba? Have you ever been so blinded, sa buhay natin, have you ever been so blinded na mas pipiliin mo pang bumalik sa mga bagay kung saan pinalaya ka na ng Diyos? Diba? Minsan naranasan nyo ba yun sa inyong buhay? Diba? May pera, pero wala namang purpose. Yung kinikita mo, nalalagas lang sa bisyo or sa ospital. Diba? Kung saan mo man gustong lustayin yung pera. Nagtatrabaho ka, more than 8 hours a week pa, more than 8 hours a day, ilang 40 hours per week, di ba? Pero
para ka lang nagsasave ng pera sa butas na alkansya, no? Parang kahit gaano ka nagtatrabaho, wala kang nasa-save, walang nangyayari, di ba? And I pray na makita natin this morning what lies ahead sa ating mga hardships bilang Kristiyano. I pray that this morning, we see God's provision or God's mana to our hardships. And we see ano pa ang meron bang mas higit doon sa manang iyon. And so the title of our message this morning is More Than Mana. Ayan, More Than Mana. So balik po tayo, sa storya po natin. So yung mga Israelites, they were so hungry during this time. And now God, in all His graciousness, He told the people of Israel na magpo-provide siya ng pagkain, Sabi niya magpo-provide siya ng food from heaven. So ito yung tunay na hulog ng langit. Diba? Hulog ng langit. Hindi yung binubola tayo na ikaw yung hulog ng langit. Mahirap po yun pag kayo yung hulog ng langit. Yan. So, in verse 4, it says, Then the Lord said to Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you. Yan, bread from heaven. So ano nga ba itong bread from heaven? What is manna? In verse 14, sabi po dyan, When the layer of dew evaporated, behold, on the surface of the wilderness, there was a fine flake-like thing, fine as the frost on the ground. So, in the morning, kapag nakalimutan ko ulit, natanong ko to nung first service. Ano nga ulit yung Tagalog ng Jew? Hamog, yun, hamog. Yan. So, after, di ba, kinaumagahan, syempre naghahamog. After malift ng hamog, merong mga naiiwan na parang flake-like sa lupa. Yun yung hina-harvest nila at yun yung piniprepare nila to become manna. Yan. And in verse 31 sabi, And the house of Israel named the bread manna. And it was like coriander seed, white, and its taste was like wafers with honey. So, ang mana, literally ang mana, it translates sa Hebrew na what is it? Kasi first time nilang nakita, hindi nila alam kung ano ito. No? Kaya tinawag nila yun na mana, which literally translates what is it? Yan. So, yan ang mana. Every morning, they have to gather it, ipe-prepare nila, lulutuin, ibibake or iboboil, kung ano man yung kanilang klase ng pagluluto. Yun yung kanilang kinakain. Yan. And this morning, I will share with you 3 points na itinuturo po sa atin ng mana. First is obedience. Yan. First is obedience. Tuloy po natin yung second part ng verse 4. And the people shall go out and gather a day's portion every day, so that I may test them, whether or not they will walk in my instruction. So, i-underline natin yung mga salitang, that I may test them. That I may test them. This is not a test to see if you kung deserve ba ng mga Israelite yung blessing. Kasi clearly, kahit sila ay nag-grumble, nag-provide ang Panginoon sa kanila. Alam niyo po, this test, ang Panginoon, He provided because it's His part of the covenant. Parte niya yun ng covenant. I will provide for you. Dahil kinilala mo akong Diyos, this is our covenant, I will provide for you. But in return, you have to obey. Ito yung parte mo sa covenant relationship mo sa Panginoon. Ayan. To obey. People must do their part in the covenant. At yun ang pagsunod. Now, we may ask, ang pagsunod ba sa Diyos is like, just feeding His ego, katulad nga sinasabi ng iba. Diba? Na parang, He's like a big bully in heaven na, okay, Diyos, ako, sumunod ka sa akin na. Ako ang may likha ng lahat. Kailangan sumunod ka sa utos ko. Minsan kasi ganun yung tingin ng mga tao, di ba? Lalo na sa mga hindi pa nakaka-enter into a loving relationship with God. Na parang He's a distant God na police siya dun sa taas. Ang pagsunod ba natin sa Diyos is just like feeding His ego. Actually, it's not. It's not. Dahil ang pagsunod ay para rin sa kapakanan ng sumusunod.
Ano po? Ang pagsunod ay para rin sa kapakanan na sumusunod. God is preparing His people physically, mentally, and spiritually to inherit the promise. Kailangang itest ng Diyos ang obedience ng mga Israelita. Ano? Kailangan niyang itest ang kanilang obedience. Bakit? Alam natin, no, nabasa natin sa Biblia, that in their journey to the wilderness, patungo sa promised land, napakarami pang instruction, napakarami pang law, napakarami pang commands ng Panginoon na ibibigay niya sa kanila. At kung hindi sila masasanay na sumunod, hindi sila aabot sa promised land. They can never reach the promised land. Every victory, every blessing na kanilang nakamit on the way to promised land, naging posible lamang through obedience to God's command. Kung naaalala natin, if we read our Bibles, you can remember, 'di ba, yung victory over Jericho, no? Ang inutos ng Panginoon sa kanila, they have to go around the town 7 times. And on the 7th sa pang-7 na araw, they have to umikot ulit ng 7 times, and then with their weapon na horn, and then they will shout and guguho yung wall. That's, kung titignan natin, hindi siya logical, di ba? Pero mo, it's a fortified wall. Iikot ka lang, tapos sisiga or magta-trumpet lang, no? Tapos babagsak na. Diba? Is it logical? But since that's God's instructions, alam naman natin yung nangyari sa kwento, diba? Bumagsak yung wall and they won, diba? Dahil sa command ng Panginoon. And another thing, yung kay Moses, nung nauuhaw ng mga Israelita, ito na naman, reklamo na naman sila, di ba? Napaka-reklamador talaga ng mga Israelita, no? So, ito na naman, reklamo na naman sila, nauuhaw na kami. Lagi lang ganun, no? Kundi uhaw, gutom, pagod, para mga baby. Okay, so, nagre-reklamo na naman sila kay Moses, di ba? At ang sabi ng Diyos, isusupply ko kayo ng water, speak to this rock, no? Pero si Moses, sobrang frustrated siya. Kung kayo ba naman si Moses, di ba, sa luha ng lahat ng complaint, kung di ka ba naman mainis din talaga, di ba? Sa sobrang inis niya, hindi siya nag-speak doon sa rock. Ini-strike niya, not just once, but twice, no? Tapos, lumabas yung water, pero yun nga lang, it cost him, na hindi na siya makakaabot. Hindi niya na naabutan yung pagpunta ng mga tao into the promised land dahil nga hindi siya sumunod, So, they wouldn't have the promise in any other way, tanging sa pagsunod lamang sa Diyos. In Psalm 119 verse 93, sinabi po dito, I will never forget your commandments, for by them you give me life. I will never forget your commandments, for by them you give me life. God's commands are life-giving, not a burden. Amen po ba doon? Amen po ba doon? God's commands and instructions are life-giving, not a burden. Alam niyo po, hanggat hindi po natin nakikita sa ating mga buhay na ang salita ng Diyos ay may pakinabang o nagbibigay ng buhay, ang mga panukala o instructions ng Diyos ay nagbibigay ng buhay sa atin, ang pagsunod will always be a burden. It will always be a Christian duty. It will be like a checklist na kung saan kailangan ko itong gawin to please God, kailangan ko itong gawin, di ba? Nakakapagod, ang hirap, di ba? Yun yung dahilan Magrereklamo ka because you don't think na ang instructions ng Panginoon o ang gusto niyang pagsunod mo, will be life-giving or may pakinabang sa'yo. Yan. So there were precise instructions given. Yan. So yung una, these are the instructions, no? First, they had to go and gather every morning. In verse 21, it says, they gathered it morning by morning, everyone as much as he would eat. But when the sun became hot, it would melt. Yan, it would melt. So hindi po ito Lazada o Shopee, na alam mo yan, door to door, pagka-order mo, ito na po yung mana na in-order nyo. Hindi ganon, no?
So ang kailangan mangyari after na ma-lift yung dew, kailangan mong lumabas. You have to gather it. Kailangan magtrabaho ka, 'di ba? God is teaching them work ethics, 'di ba? Hindi pwedeng yung nakalagay dito, 'di ba? Kapag hot na, pag mainit na yung araw, pag tirik na yung araw, 'di ba? Mamemelt siya. So kung tatamad-tamad ka, isipin mo, hindi pa naman ako gutom, mamaya na lang. Ay mauubusan ka ng biyaya sa labas, 'di ba? Kaya kailangan bago pa sumikat yung araw, lalabas na sila. They have to gather it, i-prepare na, gawin na lahat ng gagawin para meron silang food for the whole day. So, ang pagpapala ng Diyos ay meron ding kaakibat na responsibilidad tulad ng pagsunod. Yan. Pangalawa, there was an exact measurement per person in each household. So, ang sabi sa verse 16, this is what the Lord has commanded. Everyone gather as much as he will eat. You shall take an omer apiece according to the number of people each of you has in his tent. So, ang omer, isa siyang traditional Jewish measurement, na nag-equivalent to 43 eggs. Yan, sabi sa Wikipedia. Yan, salamat sa Wiki. Yan, 43 eggs. Pero, sa dry measurement, pag naging flour na siya, ay tumutumba siya ng 1.5 to 1.7 kilos. So, biro nyo, isang buong harina o nagiling na pag 1 kilo mahigit. Pag ginawa mo yung tinapay, napakarami na yun. Sapat na talaga yun sa isang buong araw. Yan. And so they had to gather an omer a day for each person. Sabi ni Moses in verse 19, no one is to leave any of it until morning. So, kailangan maubos talaga yan sa isang buong araw. Merong mga hindi sumunod, siguro iniisip nila, magtatabi ako for emergency, baka mamaya hindi umulan bukas, 'di ba? O kaya naman, baka sakaling anong mangyari, at least meron kaming nakatago. And you know what happened? Kinabukasan, inuod na at saka napanis na yung kanilang mga itinago. So really, it's just for a day. Pang isang buong araw lang talaga siya. And if you want again bukas, you have to go out and gather again, lulutuin na naman ulit, yun na ulit yung for this day. No? So, hindi pwede silang magtago dahil ito nga ay inuud at napapanis. So, on the 6th day, another precise instruction, on the 6th day, gather twice as much as they need. Babasahin ko po in verses 22 hanggang pababa po to 26. Now, on the 6th day, they gathered twice as much bread, 2 omers for each one. When all the elders of the congregation came and told Moses, then he said to them, this is what the Lord meant. Tomorrow is a Sabbath observance, a holy Sabbath to the Lord. Bake what you will bake and boil what you will boil. And all that is left over, put aside to be kept until morning. So they put it aside until morning, as Moses had ordered, and it did not stink, nor was there a maggot in it. Then Moses said, eat it today, for today is a Sabbath to the Lord. Today you will not find it in the field. 6 days you shall gather it, but on the 7th day, the Sabbath, there will be none. So ang nakakamangha dito, for 6 days, pag nagagather sila, pag merong natitira, napapanis na kagad kinabukasan. Pero kapag Sabbath, 2 set ng per tao yung kanilang pine-prepare. Pero kinabukasan, hindi naman napapanis, hindi naman nasisira. So, God is teaching them the importance of Sabbath. Diba? Kung matatandaan natin, kung paanong kinreate ng Diyos ang mundo, diba? For 6 days, He created man and everything na kailangan ng man, but on the 7th day, He rested. So, tinuturuan ang Diyos ang mga Israelita, to observe Sabbath. Sabbath is holy to the Lord. Sabbath is a day of rest. So, yung mga tao, they had to gather twice as much as they need. Kasi kinabukasan, walang mana. Walang uulan galing sa langit. So, before mag-Sabbath, kailangan i-ready na nila
ang lahat ng kailangan nila. Again, meron na namang mga hindi sumunod sa instructions, no? Sinabi doon na meron pa rin mga tao na lumabas para mag-gather. Nagulat sila kasi walang mana sa lupa, 'di ba? Walang umulan during that day. Yan. So, sila, fasting sila sa araw na yan, yung mga hindi sumunod. 'Di ba? Diet muna kasi hindi marunong makinig. Yan. So, makikita natin dito, yung kalagahan ng pagsunod sa Diyos, sa instructions ng Panginoon. Yan. So, pangalawa, matututunan natin is obedience. Pangalawa, ang ituturo sa atin ng mana is sufficiency. Yan, sufficiency. Throughout the whole chapter of Exodus 16, makikita po natin doon kung papaano yung sufficiency, papaano naging sufficient ang provision ng Diyos sa kanila. Babasahin ko lamang po, in verse 4, he said he would rain bread from heaven on them. In verse 8, he would give them bread to the full. In verse 12, they would be filled with bread. In verse 16, they were to gather every man as much as he would eat. In verse 18, every man gathered as much as he would eat. In verse 21, morning by morning, every man gathered as much as he would eat. Grabe, no? Hanggat kaya mo, kung ano yung kaya ng isang tao, yun yung igagather ninyo. And in verse 35, sabi din, and the sons of Israel ate the manna for 40 years. For 40 years, it rained manna araw-araw, except Sabbath. Walang patid. Diba? Grabe, talk about God's provision. For 40 years, sinustain sila ng Diyos in the wilderness by making it rain ng manna every morning. Yan, sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Every morning, besides Sabbath, walang patid. Grabeng mag-provide ang Panginoon. And so this morning, gusto ko po kayong tanungin, do you have a need today? Meron po ba tayong mga pangangailangan? Siguro lahat naman, kahit ako may kailangan, lahat naman tayo nangangailangan. And I want you to be encouraged by God's word today. Sabi in Philippians 4 verse 19, He is able to supply all your needs according to His riches that is in Christ. In Ephesians chapter 3 verse 20, He is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think. In Ephesians 1 verse 3, He has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. And in 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness. Grabing provision ng Diyos. And if God can sustain the Israelites for 40 years sa wilderness, kung saan walang kahit na anong pwedeng sources, Diyos lang talaga yung magpapaulan, di ba? If He can sustain the Israelites every day, daily, for 40 years, kaya din niyang imit ang iyong pangangailangan. Amen? Yan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Yan, and in verse 7, sabi po dito, and in the morning, you will see the glory of the Lord, for He hears your grumblings against the Lord. Ayan, so glory of the Lord. When we talk about the glory of the Lord, ang nakikita natin is like, ang naiisip natin, ang napipicture natin is like an enthroned radiance ng Panginoon. Like, nung kinausap niya si Moses sa pamamagitan ng isang burning bush, 'di ba? Grabing glory of God 'yon. Or when Job was asking God, because he was silent doon sa kanyang sitwasyon, sabi niya, God, talk to me, and kinausap siya ng Panginoon sa huge gust of wind, and his life flashed before his eyes, 'di ba? Pinakita ng Panginoon, eto, nandito ka ba nung kinreate yung mga ganyan, ganito, 'di ba? Tas grabing glory ng God. And even during the battle of Elijah at saka yung mga prophet ni Baal, nung nagpadala ang Panginoon ng huge fire from heaven, nag-fall down at tinupok yung offering ni Elijah. 'Di ba? Parang ganun yung tingin natin sa glory of God, Like,
it's magnificent, it's extravagant, ganon, grabing display of glory. But dito, dito po sa ating kwento in this morning here, the glory of God is in His great and loving provision for His people. Yan po yung display ng glory of God sa pagkakataong ito. It was when He provided. It was when He became to them a fire sa gabi to light their paths. Ayan, thank you po. So the glory of God, sa pagkakataong pong ito, it was when He provided. It was when He became a pillar of fire sa gabi para sa kanila so that they can stay warm, nakikita nila yung kanilang dadaanan. Or when He became a pillar of cloud sa umaga so that hindi sila maiinitan, so there can be a shade para sa kanila. That's the glory of God sa pagkakataong ito. It did not come in power or in might, na, nag-grumble kayo, ako ang Diyos, quiet kayo dyan, no? But the glory of God came in comfort and in His love and His provision and in His assurance. Sa mga buhay po natin, do we recognize the glory of God? Do we look for Him sa mga extravagant moments, sa mga radical changes ng ating mga buhay? Like promotion or yung matagal na nating ipinananalangin, di ba? Doon lang ba natin nasasaksihan ng glory ng God sa ating mga buhay? Or do we see God's glory in His daily protection, in His daily sustenance, no, na hindi tayo nagkakasakit, araw-araw, though we do not have much, katulad ng measure ng mundong ito, pero nakakain tayo araw-araw, hindi tayo na hospital, hindi tayo nagkakasakit, di ba? Nagta-travel tayo araw-araw, pero walang nangyayari sa atin, nakakauwi tayong safe sa ating mga pamilya, di ba? That's also the glory of God manifested sa ating mga buhay. And I hope we see God's hand, araw-araw. No, that's the glory of God even in our lives. So, kanina, natututunan natin in mana is obedience, sustenance, and ang pangatlo is dependence. Yeah. So, dependence. So, there has to be a need. There's a need. There's the need for a need. Kailangan nating mga ilangan. Kailangan nating mga ilangan. So the Israelites, they grumbled to Moses kasi meron silang pangailangan kasi gutom sila eh. 'Di ba? Gutom sila. Ubos na yung kanilang mga resources, galing sa Egypt. Pero 2 months mahigit na silang naglalakbay. So ubos na yung kanilang mga isinave, And they're still on the journey to an unknown land. Ang dami nilang nakakasagupa, 'di ba? Imagine the frustration, no? Kaya nga, in their need, they grumbled to Moses in verse 8 ng Exodus 16. And Moses said, "This will happen when the Lord gives you meat to eat in the evening and bread to the full in the morning. For the Lord hears your grumblings, which you grumble against Him. But what are we? Your grumblings are not against us, but against the Lord." Remember po, the Lord hears your grumblings, your frustrations. He sees your needs. Hindi po bulag o walang paki ang ating Panginoon. Nakikita po niya ang inyong pangangailangan. And in the same way, kung papaanong nakikita ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang mga anak na Israelita, in the same way, God leads us into places of need so that He can meet those needs. God leads us into places of needs so that we can meet
those needs. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God." Be made known to God. Dalawang mga salita po in verse 6, bibigyan po natin ng emphasis with thanksgiving. Yan, with thanksgiving. 'Di ba? It's like the Lord says, "Okay, meron kang pangangailangan. Oh, hindi mo pa ako napapasalamatan in that need, I think you haven't thanked me yet sa opportunity na to that I can supply your need." No po? Needs are opportunities for God's provision. Kailangan po nating mangailangan kasi kung hindi tayo mangangailangan, ano pang pangangailangan natin sa Diyos? 'Di ba? Ano pa yung opportunity ng Diyos to show His power, His provision, His might kung hindi ka mangangailangan? So, nung nilikha ng Diyos ang tao, He created not only a physical being, but a spiritual being as well. Tayong mga tao, we have physical needs, but we also have spiritual needs. Dahil tayo nga po ay spiritual being too. At ito po yung tinutukoy ni Jesus when He was talking to the people in John chapter 6. Remember during this time, there was a large crowd following Jesus kasi nga napakarami ng miracles yung pinerform ni Jesus. He healed the sick, nagpakain siya ng 5,000 using 5 loaves and 2 fishes. So the people continued to follow Jesus. Dahil sila kasi ay nafe-feel, sila ay nabubusog, namimit yung kanilang mga pangangailangan. And so sinabi ni Jesus sa verse 27, na huwag yung pagkaing nasisira ang inyong pagsumikapan. Diba? Kundi ang pagkaing hindi nasisira, yung pagsumikapan nyo, na siyang kayang ibigay sa inyo ng anak ng Diyos. Kaya nga tinanong nila si Jesus, paano namin makakamit ito? Kasi syempre kung kayo tatanungin, diba? Syempre gusto niya rin yun, diba? Biruin nyo, pagkaing hindi nasisira. Diba? The people wanted that bread para hindi na sila magutom so they can be filled, so they will be satisfied for life. Diba? Biruin nyo hindi nasisira. And so in chapter 6, verses 31 to 35, babasahin ko po sa inyo. "Our fathers ate the manna in the wilderness, as it is written, He gave them bread out of heaven to eat. Then Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, it is not Moses who has given you the bread out of heaven, but it is my Father who gives you the true bread out of heaven. For the bread of God is that which comes down out of heaven and gives life to the world. Then they said to him, Lord, always give us this bread. In verse 35, Jesus said to them, I am the bread of life. The one who comes to me will not be hungry, and the one who believes in me will never be thirsty. Ano po? Yun po ang sinabi ni Jesus. Jesus is our true manna. Ano po? Jesus is our true manna. There are times sa ating po mga buhay that we have to learn to live not by bread alone, but by every word that comes from God. And alam po natin that Jesus is the living Word of God. And when we have Jesus, we have more than enough. Ano po? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Now, ang problema po sa mga Israelites, the problem with the Israelites, during their slavery in Egypt, they spent all their lives working for bread alone. They became obedient to their taskmasters para makakain sila, para makasurvive. Kaya sila nagtatrabaho, so they can have pots of meat katulad na nabasa natin kanina, di ba? Yun yung motivation nila for living. And yet now, God is teaching them to walk with Him, to trust Him, to desire Him. Hindi yung kung ano yung kaya niyang i-provide bilang kanilang Diyos. And this is why yung journey ng mga Israelites to the Promised Land ay punong-puno ng mga extremes. From no food to everyday raining ng manna. From no water to sweet water doon sa Elim. Diba? From wanderers with no land, papunta sa land
flowing with milk and honey. Ano? Ang kanilang days in the wilderness are full of inconsistent times. May panahon na meron, may panahon na wala. Kasi ang gusto ng Diyos, hindi sila magstay or tumingin doon sa kung ano lang yung meron. Kung ano lang yung kayang i-provide ng Panginoon. Pero ang gusto niya, gustuhin siya ng mga tao, i-desire siya ng mga tao na siyang nagpo-provide ng lahat ng mga ito. Their days in the wilderness are filled with inconsistent times. Dahil tulad din sa buhay natin, inconsistent times must not bring inconsistent faith. Inconsistent times must not bring inconsistent faith. May mga panahon that saganang-sagana tayo more than enough, pero may mga panahon na sapat lang din naman talaga. And now God wants you to want Him. Hindi yung kung ano yung kaya niyang i-provide. Meron o wala, sapat o hindi, or sobra man, siya yung ating naisin. And so today, I want you all to be encouraged by God's word. For 40 years, for 40 years, God has consistently provided. Walang patid, araw-araw, except for the day of Sabbath. But somehow the provision has to stop. Natigil din yung provision. Bakit? Because they have already reached the promised land. They have already reached the promised land. The land flowing with milk and honey. The land of their own. A land of abundance. A land kung saan nakuha ni Joshua and Caleb yung napakalaking bungkos ng grapes na kailangan pang buhatin ng 2 tao. Yan po yung pangako ng Diyos. And at some point, kung kayo po ay nasa wilderness pa rin, hindi pa tayo umaabot doon sa ating sa promise ng Panginoon. Do not worry because in the wilderness, God still provides manna. In the wilderness, God still provides manna. And today, you have to hold on to that promise ng Panginoon ng provision. Alam niyo po, ang Panginoon, He ordered Moses. Ang Diyos, He ordered Moses to keep an omer sa isang lalagyan and ilagay ito sa Ark of the Covenant. Alam po natin, the Ark of the Covenant signifies the presence of God. At ito yung bit nila David. Matagal ng panahon, di ba? Ibig sabihin yung mana na yon galing pa sa panahon ni Moses. And that's a reminder, a reminder for God's people that 40 years yon, araw-araw walang patid, nag-provide ang Panginoon. And so today, be encouraged by God's word, Be encouraged by God's word. Be reminded, of God's provision sa atin pong mga buhay. Tayo mo lahat ay tumayo. Na tayo po ay manalangin. And before we pray, alam ko pong ang bawat isa, we have needs. Tayo po ay nangangailangan. At katulad ng ating binanggit kanina, there has to be a need. There's a need for a need. Kailangan mga ilangan kay. Because it is an opportunity. It is an opportunity in your life na masaksihan yung glory at kamay ng Panginoon na kumikilos sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong mga relasyon. And God wants you to see that. God wants you to receive that. God wants you to experience that. Yes, Lord. So today, God, kami po ay lumalapit, Panginoon, asking that you bless us. Lord, hindi sarado ang iyong mga mata, Panginoon. Sabi mo pa sa iyong salita, oh God, your eyes and ears are attentive to us, Panginoon, na sa tuwing kami ay nangangailangan, God, you are so quick, you are so prompt, Panginoon, to supply and provide that need. You have already, Panginoon, meron kang naka-ready para sa amin, and whenever we need, nandiyan ka agad yung iyong provision, Panginoon. So today,
of our needs, Panginoon. We're gonna worship our way through our needs, Panginoon, knowing and believing that you are the God who supplies, that you are the God who provides, Panginoon. Kaya sa'yo kami lalapit, God. Oh, may your favor shine upon us, Lord. Hindi lamang sa aming mga buhay, God, but Lord, hayaan mo, Panginoon, na ma-witness ng aming pamilya, Panginoon. Not just in this generation, kung paano mo kami kalingain, but from their generations to come, Panginoon. May they see your mighty hand, God, moving, God, in our lives, Lord. Oh, we're gonna worship you today, God. The Father who provides, Lord, our Jehovah Jireh. Oh, thank you, Lord. Oh, God. For prayers waiting for answer, Panginoon, we claim it now, oh God. For healing for our sickness, Panginoon, we claim it now, God. For every need, Panginoon, may sagot ka, oh God, and we claim it now, Lord. We claim it now, God, in the name of Jesus. In the name of your Son, Jesus. Oh, God. Thank you for your blessing, God. Thank you for your favor. So church, worship the Lord. Oh, hallelujah. His favor be upon And 1,000 generations in your family, in your children, and their children, Let us claim their it. children. May His favor be upon Yes, God. and 1,000 generations in your family, in your children, and their children, and their children. His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, and their children, and their children. His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, in your children, in your children. His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children,
gumagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you for providing all of our needs, O God, and more, Panginoon. And even today, God, nilalapit din po namin sa inyo, Panginoon, ang aming buong pamilya, God. Kung paano mo kaming binibless, Panginoon. Lord, bless them also, God. Kung paano meron kaming needs, we know they have needs too, Panginoon. So fill them, God, and bless them, Panginoon, so that they can see how faithful and how good you are, Panginoon. May they be witnesses too, oh God, kung gaano ka kabuti, Panginoon, kung gaano ka ka-faithful, oh God, sa pagpaprovide ng pangangailangan, Panginoon. For the children who won't go home yet, God, guide their way, Panginoon, back to you. For any relationship, Panginoon, na nasira, God, restore them. For everything, God, na aming pangailangan, Panginoon, provide them, Lord God. Thank you so much for being such a good God and being a faithful God sa amin, Panginoon. And so today, God, we also pray, Panginoon, and acknowledge, oh God, that you are the source of all, Panginoon. At sabi mo nga po, Panginoon, as we bring our tithes to you, Panginoon, our offerings to you, ito naman yung opportunity namin, Panginoon, to give back to you and to obey you, Panginoon, to show you that we love you, O God. Kaya magbibigay kami, Panginoon. At nawa magamit ito, Panginoon, for the furtherance of your kingdom, O God. So that many people will get to know you and enter into a loving and gracious relationship with you, O God. Maraming salamat po, Panginoon. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.